Dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang nilalang. Kaya, yun po na, obligasyon ng tao na silang lahat. At sa pamamagitan ng kanyang pag-iral ay pinagpapala nila siya at binigyan siya ng paliwanag. Yan po sa Kanina may letter na number earthworm, 41. At sa katunayan, ang Panginoon ay Papataba naghahanap sa ng lupa. kanyang mga ginawa. Ayon sa awit 104:31 at nakasulat sa encyclical letter 41. Yung kasi ngayon nalilimutan ng tao. Yung obligation mo. Yun po, ang mga ano doon, dapat alam niya ng tao, kilala niya ng tao. Balik ang awareness ng mga tao. Dapat aware ang tao sa ginawa ng Diyos at kung ano ang kanyang dapat gawin. Dito sa mga po. So sa bisa ng ating natatanging dignidad at kaloob ng ating katalinuhan. Ano ang sinabi, kuya? Malaki na yan, kuya. Tinawag tayo ligalang likha at ang mga likas na batas nito. Dahil itinatag ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ang lupa. Ano ba pong masasabi mo dyan, kuya? Igalang ang likha at ang mga likas na batas nito. Natural law. Yan, sa Kawikaan 3:19. Ginagawa ng tao ang batas. So yan, napahalinawan na, ginawang tayo, igalang ang likha at ang mga likas. Kasi wala na naman respeto. Maglagay na lang ng uwan. Kasi sa yung kontra sa lupa, yung mga chemicals na yan. At sabihin na abomin, pero may natutulong na si Jude. At yun ang pumipito sa natural nutrient ng lupa. Kahit pa sabihin ni Jimmy ng Calcutta, the fastest growing trees. Pero 100% water sample. Ibig sabihin, pinukuha nila yung oxygen ng lupa. Ano nangyari sa lupa? Yung mahogan Yes. kalakas. Kumuha ng tubig sa ilalim. Kaya walang nagsusurvive. Yes. Tataka nga yung hipag. Bakit kaya pagkakatanim natin na mawala? Kasi ang hilera nyo ng mahogan yan ang kumukuha ng tubig na dapat nila. Makapal yung pagkahilera. Actually, doon sa talong nga po, may true lang. Ba't sino nagpauso ng mahogan Hindi native trees yan Ano din yan? Kasi they call it that. Lumaki Kasi yun. ako gano'n is this. Kasi po, madali siyang lumaki. Mabilis lumaki. At Madaling magaling maging pera. pagkakitaan. Pero Pero kung naghahanap na ng Invilet and Mendras as the ay old. over na yung Mindanao Meron pa yung because of gawin. Calcutta at saka Jimelina. Kasi madali sila gawin papel, gawin sila Cosmoro yan. Yan ang negosyo nila. Sa amin daming dimili Ayaw na. din tirahan ng ibon. Yes, kasi nga Hindi mo nahihilo kita sila. ng ibon dahil Okay. madalas maglagas ang kanilang lahat. Yes. Ang bilis naman kumalat ng dahon. Oo. Bilis lumaki. Nakakapit bahay pa ho. Pwedeng magaling na poste ng Meralco. Yun, siguro ang purpose no. Ay, hindi. Mahina yun. Hindi rin po. Mahina po yun. Malambot. No, I was assigned in Ginagawang Mindanao. papel. Isa pong share ko, I was assigned in Mindanao. So, talagang Sa Banabasak daan-daan. maraming dumili na. Daan-daan troso ang ibinabagsak sa abuso. Kaya di mo ba, abuso dito dapat yun iganan. Kaya lumalalim yan kasi binubulusok na troso kapag ganon. Kasi nangaling ng bundok ng usos yan. So yung lulutang yan kasi pagka saturated na yung mag-aano yung troso. Ayun siya yung mag-ano. Tinatawin ng pangal-pangal. Nagsishare? Hihilahin ng barbs. Ate, So yung naiiya yata kayo. Sige, mag-share kayo. mga kahoy niya, saan ang galing sa bundok? Sino yan? Marami nga ang lagi. Nakaupo sa gobyerno. Ay, sino nakawawa? Ang mga lumad. Kasi ang hawak namin doon ay mga lumad, mga tribal people. So wala talaga silang makukuha. Kaya nga, may araw talaga sa, araw ko yun na huwag mo susugatan ng puno. Okay. Huwag mong palalagay ng paa. Ng pako. Mm. Kasi may yung sinasabi ng buhay. May kape? Umiiyak yan. Kaya sabi ko naman ito yung realidad doon sa Mindanao, more than Mindanao, at sa Luzon. Kita-kita ko talaga, thousands of troso, tumadaan ko. Pinapayagan ng gobyerno. Yes! Okay? So,
Lalo na sa kalilit ang Busan del Sur. Wow, grabe. Mga politiko. Sige, tuloy natin. Tagay natin. Ano siya na lang? Oh. Ito ngayon. Diyan, basahin mo na. Tanong na natin. Basta-basta. Sige, Ate Lynn. Basta sinasabi ng simbahan na ang ibang mga nilalang ay ganap na nakapailalim sa kabutihan ng tao, na para bagang wala silang halaga sa kanilang sarili, at maaaring tratuhin ayon sa gusto natin. Kaya ang tao, napakayabang na. Na? Maubos ng yaman, wag lang Dahil yabang. pinangahawakan yung Dominion na word. So, kumbaga, marami sa atin na hindi mula sa Even Bible. in the church. Mhm. Lalo ito sa Kristo. Diba? Kalungkot ano, ang mga bagay nito. So, ating pakatandaan na itinuro ng obispo ng Aliman na kung saan ang ibang mga nilalang ay nababahala sa mga nangyayari dito at maaari nating pag-usapan ang prioridad ng pagiging higit na kapakipakinabang. Hindi lang yung gusto ng tao, gagawin niya, hindi kailangan tayo ay makipag-dialogo. At ayon sa number 42 na malinaw at mariing pinupuna ng catechism ang isang baluktot na anthropocentrism. Ang bawat nilalang ay nagtataglay ng kanilang partikular na kabutihan at pagiging perfecto. Dahil gawain ng Diyos, siyempre perfecto. Ano? So, kaya lang Kasi yung word na ang anthropocentrism, statement na yan ay nakasentro sa tao. O walang, kaya anthropo ay nakasentro sa anthrop, ay ibig sabihin ng anthrop ay tao. Na hiwalay sa Diyos. Yun, kailangan mamulat ang bawat Pero isa. pumapasok yung unity, diversity. Ibig sabihin, meron kang kakanya, pero may kalat ka. Okay. So yun, Unity and tutuloy ko. diversity. Tutuloy ko ano po, ang bawat isa sa iba't ibang nilalang na nais sa sarili itong pagkatao ay sumasailalim sa sarili itong paraan na isang sinag ng walang katapusang karunungan at kabutihan ng Diyos. Dapat yan na ang maitatak sa ating puso, ang karunungan at kabutihan ng Diyos ay walang katapusan. Kaya dapat igalang ng tao ang partikular na kabutihan ng bawat nilalang upang maiwasan ang anumang kabuluhan at paggamit. Kung meron tayong sincere, nababali sa first page ng CCC. Yan na nakalagay sa yan ay letter na number ng encyclical po. So yun, napakalinaw ano? Walang katapusang karunungan at kabutihan ng Diyos. Kahit pagbalik-balitukin natin ang mundo, ang Diyos ay hindi po magbabago. Tao lang magbabago. Tayo lang magbabago. So yun, dapat maging consistent din tayo bilang wangis o kawangis ng Diyos. Ang kabutihan ng ating ipalaganap at dalhin sa araw-araw na tayo binibigyan ng hininga. Napakalinaw ang karunungan at kabutihan ng Diyos. Ito ang mga halimbawa, ito'y tunay talaga sa kwento ng Biblia. At Iwain, ang unang kwento, yung mga ano yun po. Pwede ni Kainin ni Abel, parang ng Diyos ay kainin. Nasa si Abel na iyong kapatid. So, ni Kain. Hindi ka alam. Ano ang ginagawa? Ang ginagawa ko na iyong ay sumisitaw sa akin mula sa lupa. At niyo ay isinusumapa mula sa lupa. Napakabigat naman. Oo. Kahit hindi nakita ng Diyos, alam mo ng Diyos kung ano ginawa ni Cain sa kanyang kapatid. Pwede na yung ating dugo. Oo. Iyong kapatid. Dugo ng iyong kapatid ay Sigaw sumisigaw ng dugo. sa akin mula sa lupa. Tumatak ng dugo sa iyong Oo. Abel. Doon, grabe ano. Narinig ng lupa. Nagsasalita ang lupa. Siyempre. For justice. At saka yung konsensya, ay hindi ka talaga patutulogin niya. Okay. Yan ay napaka-ano na, bakit kapatid mo? Gumagawa ng mabuti ang kapatid mo. Kailangan gawin yun dahil sa inggit na gawa niya. Pero acknowledge yun ni Kain.
papatayin natin ang ating kapatid in terms of that, hindi naman tataktakin or what. But we judge them. Ito tayo. Nilalait natin o minumura in our own words, di ba? Dahil ba sabihin sa utak, bla 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 bla, ay sa utak lang natin sinasabi, pero towards to that person, ano yung ginagawa natin? We are kain. Ang parang yung sinasabi niya sa... At the end of the day, sinasabi nga, sa gospel, dahil laki ng pag-ibig ng Diyos, that we are willing to convert sa kalooban ng Diyos. Itatatan sa loob ng kalooban ng Diyos. Dahil matatawarin, God is so merciful. Mas sinasabi nga na ang dami natin kasalanan, pero yet, hindi tayo tapat, pero ano siya tapat sa atin. Yes. Saka wala tayong ibang pipiliin, kundi siya talaga. Siya talaga. Kumalang ba tayo ng pag-ibig na natin natin ng pag-ibig? Ganap ng hard card. Ibubro ka lang ang card mo. Kailangan mo lang kapagin. At sabihin mo, pag kasi ang problema, kaya mo yan. Yes. Bringing the power of money. Yeah. At dahil sa mga napakadaming kasalanan natin, nandyan ngayon ang kwento ni Noel. Yes. Tita, basahin mo ang kwento ni Noel. Kung saan ang Diyos ay nagbabanta na lipulin ang sangkatauhan dahil sa patuloy nitong kabiguan na tuparin ang mga hinihingi ng katarungan at kapayapaan. Ako ay nagpasya na wakasan ang lahat ng laman sapagkat ang lupa ay napuno ng kasaparasan sa pamamagitan nila. Paano kayo mangyari yun? Wala na tayo lang. Bakit nga? Kasi nyo, laman na lahat ng laman. Lahat ng may buhay. Yun ang ibig sabihin nun. At ang ginawa, no? Si Noe ay isang innocent tao. Hindi niya alam. Basta gawa lang siya ng gawa. Sunod lang siya sa Diyos. Kahit Sunod lang siya siya sa Diyos. pinatalit. Imagine 40 days na But ulan. it's a very good story. Pinalugdan siya. Kumbaga, talagang sa kilabot ng iyong balat. Gagawa ka ng arko, kami nagtatawa lang ka. Nasa bundok. Nasa Sila bundok pa. nagsasaya, no? Nagsasaya sila, tapos si Kate pagod na pagod. Tapos yun, dalawa. Yun ang kwento ni Noe. Ayon yun sa Genesis, sa Genesis 6, verse 13. Sana pa sa ulo ko mga yan. Ayan. Ang mga kwento nito ay puno ng simbolismo. Tiga, yung Cain at Abel, pagkainggit, kay Noe, nandun yung pagiging masunurin ni Noe. At yung kasamaan, kumbaga, talagang pumili siya ng dala-dalawa para sa, anong tawag doon? Panibagong mundo. Yun. Ito ay sumasaksi sa isang pananalig na ibinabahagi natin ngayon na ang lahat ay magkakaugnay. Isang malinaw na katotohanan na ang lahat ay magkakaugnay. At ang sabi dyan, basahin mo, at ang tunay na pangangalaga. At ang tunay na pangangalaga sa ating sariling buhay at ang ating relasyon sa kalikasan ay hindi mapaghihiwalay sa kapatiran, karunungan at katapatan sa iba. Yun ang relasyon natin. So, napakahalaga sa ating sariling buhay ang ating relasyon sa kalikasan na hindi tayo, maliban kung tayo patay na, siguro naman ay yun na ang that's the point, that's the period na tayo maghiwalay na sa ating kapatiran. Pero ang karunungan ay nandun pa rin. Ang Diyos ay nandun pa rin. Babalik tayo sa akin nila kasi Nandun ang karunungan, ang Diyos ay nandun pa rin. eternal life. Ang kanyang katapatan ay hindi ko matatawanan. So yun, napakalinaw. Ano po? May tanong ba kayo dyan? O ay may paglilinaw? So wala po. Ayan, ating pakatandaan ang katapatan ng Diyos. Bagaman ang kasamaan ng tao ay dakila sa lupa. Talagang dakila, no? At ang Panginoon ay nagsisi. Nagsisi din ang sa Diyos. Ginawa niya tao. Dahil ginawa niya ang tao sa lupa.
Gayunpaman sa pamamagitan ni Noe na natiling inosente at makatarungan, nagpasya ang Diyos na magbukas ng landas ng kaligtasan. Siguro wala tayo, kung wala si Noe, wala tayo dito. Ano? At sa ganitong paraan, binigyan niya ang sangkatauhan ng pagkakataon ng isang bagong simula. Yun, bagong mundo yun. Ang kailangan lang ay isang mabuting tao para maibalik ang pag-asa sa ngalan ni Diyos. Dahil kahit pinagkataon at tuloy-tuloy sa trabaho. At yun ay sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Actually, ang tradisyon po yun. Ang tradisyon ng Biblia ay malinaw na nagpapakita na ang pagpapanibago ito ay nangangailangan ng pagbawi ng paggalang sa mga ritmo na nakasulat ng kamay ng Biblia. Diyos ang nasulat ng lahat ng nasa Biblia. At yun lang ay pinag-translate na sunod-sunod na generasyon. So yun, napakalinaw na po. Wala tayong kulilinaw dyan. Malinaw po yan. Ayon yan sa kasulatan. At salamat kay Noe dahil sa kanyang pagiging masunod sa Diyos. Ito ang ilang halimbawa sa batas sa pagpapahinga. Dahil ang tao ay mahalaga, after creation ng tao, ang Diyos ay ate, ano ang batas? Batas ng Sabat sa ikapitong araw ng pahinga, ang Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Ilutusan niya sa na itabi ang bawat ikapitong araw bilang araw ng pahinga, isang Sabat. Ayon yun sa Genesis 2, 3, at Exodus. Exodus 16, verses 23, 20, and Ulit-ulit yung sinabi, no? At yung naka-green, Ate Wine, nasa green. Tuwing ikaw Tuwing ikapitong taon, isang taon, ang sabbatical ay inilalaan para sa Israel. Isang ganap na pahinga para sa lupain. Leviticus chapter 25 verse 1 to 4. Kapag ang naghahasik ay ipinagbabawal at ang isa ay umano lamang kung ano ang kinakailangan upang mabuhay at upang makainin ang sambayan. Leviticus chapter 25 verse 4. Sabihin, umani lang ng sapat, hindi sobra. Dahil yun ay nakalaan sa mga susunod na araw o buhay. Ano po? Alam mo, tinuruan naman yan ng mga Banwaan tayo. Kasi I was assigned in Agusan del Sur. So, siyempre, bago lang ako doon. Totoo yun, na naging viral na yung mga kwento na yun. Totoo yun, kasi maraming prutas kasi nadadaanan during our, kasi 7 kilometers, 70 kilometers during the lakad. So, dapat nagugutom pa. Totoo yun, na I was so touched dahil ako yung Kung ano yung madami. Parang kaya mas. Lalakad ba eh. Totoo yun, nangyari sa buhay ko yun. Tapos, nga naman dong, isa lang ang kinuha mo. Bisayan dialect ba? Eh, nakasmile lang siya. Kasi, marami pa naman tayo matadaanan. Hindi mo tayo ginugutom. Kung naalala ko yung Tapos, hindi naman nagugutom. Ay, anong gagawin dyan? Dito yung kabigatan na. Kabigatan ng loob doon sa bangko na bilang ng mga bayaran. Ay, may dadaan. Totoo naman na may dinadaanan niya. Iba't ibang mga prutas. Ay, survival of the instinct ko na ako. Totoo yun in my own Experience. experience talaga yun. Siyempre, bago ako, lalulaki ka naman. Kasi sa bahay, nagugutom. Hindi, along the way, nag-provide ang Diyos ng pagkain ng tao. Naalala ko yung Pangingisda. na ano, yung mga isda. Sa mangyan. Oo, sa mangyan. Sabi ni Kara, ang daming isda. Ay, kung tayo na, hindi. Yung kaya lang natin Kainin isda. Kasi Nagkaroon ng transformation si Kara doon. Dahil isang mangyan ang nagturo sa kanya. Naalala ko nung nagkaroon ako ng pagkakataon pumunta ng ibang bansa. Ay di, sabi sa amin, pag breakfast, walang snacks, ay di, kumuha na kayo ng prutas, di magdaming masanas.
yung iba kumukuha ng isa, yung iba dalawa, yung iba lima. Oo. Diyos ko po. Ay, hindi. Kumuha nga ng ganon. At pagkatapos nung kami matapos na aming lakbay, ako nakita ko doon sa lamesa, ang daming mga mansanas. Hindi ka mabubulong lamang. Walang nagkainaman din ang tao. Sinabi ng tigigisa ay, hindi, wala mas namin tigigisa. Pero sa iyong sarili, Yung kaya mo kainin. kung kaya mo lamang kainin, ay nagsukuhan ng daming-dami na parang mga iniisip nila, kailangan ko. Ay di marami ako lahat, tapos nabulok lamang. Ito yung nakakaya. So, marami tayong matututunan. Sige po. Ako nasa Germany noon, kasama ko na ang husband sa bangko. Kasi kapag nadapat ng tabi, Oo. sa Germany, ang dami ng alimasan, ang dami ng alimasan. Sabi ko dati ba't yan na hindi natin kuhanan na para may mga pagkain, sabi na yung mga papatrol. Sabi, ang kukuhanin na kung ninyo yung kaya ninyong kainin. Tapos napunta rin kami sa isang place, saan ba yun? Nagkapit tayo sa Mexico. Ang dami ng itlog, Oo. nagkalat. Naku po, sa Pilipinas, sa itlog natin. Isa ako, sabi ko gusto kong bumaba. Sabi ko ako lang na kukuha. Ay bawal pa ko, hindi pa araw ng pag-araw. Kaya sabi ko, kaya pala ang mga ito, ang dadami ng itlog, ang dadami ng mga ganyang isda, ang dami ng alimango. Yung pala may oras sila, at saka merong araw kung kailan nila ako I-harvest. Ay, yung itlog ay naggulong.